So sa paglalagay din ng flex cable, kailangan tuwid yung pagkakalagay mo, no? Hello mga ka-DJ TV Printer Vlog. Ngayong araw nga ituturuan ko kayo kung paano ba magpalit ng printer head ng mga Epson printer. So, ang gagamitin natin ngayon na model ay itong Epson L3158 or 3150. So, halos same lang naman to ng mga 3110 pagka bubuksan. So, ito yung printer head na ilalagay natin. Ayan. Brand new. Siyempre, kailangan meron kayo nito, pamalit. Pag hindi na talaga makuha, ayan. Unang-una yung gagawin dyan, open nyo to. Tapos may dalawang tornilyo yan dito, tsaka dito. So, babaklasin nyo lang yan. Sorry. Pag nabaklas nyo na, iangat nyo lang. Tapos, maglagay kayo ng anything na pwede nyo itukod dito o kaya dito. Ayan. Basta huwag nyo itutukod ng sobrang taas para hindi mahugot yung mga flex cable rito. So, ako, ito may pantukod din ako rito. So, yan lang gagamitin ko. Pagkatapos nyan, i-move natin tong carriage kung nakalock. So, paano yan i-move? Diyan sa carriage, makikita nyo na nakalock siya. Kaya hindi siya ma-move papunta rito sa may kaliwa. So, paano gagawin nyo? Kung makikita nyo dito sa may kaliwa, may mga gear dito. So, pipihitin nyo lang tong gear. Ayan. Tayo nyo ito, tasog nyo yun, ayan. So, babalik ko yun ha. Pipihitin ko ito pag ganun, babalik yung gear. Ayun, nakita nyo, bumalik. So, i-atras ko ulit ito, atras ko pag ganun, makita nyo yung gear ma-unlock. Ayun, so, pwede nyo nang i-move itong carriage. Ayan. Pag na-move nyo na yan, tanggalin nyo na to. Yan, slide nyo lang para matanggal. Tsaka itong hose. Yan. Tapos tatanggalin natin itong buo na to para lumabas yung printer head. So, paano yan tanggalin? Dito sa may magkabilang gilid niyan, makikita nyo itong white part na to. Ayan o. To. Susundutin nyo lang yan para umangat. Nakalakas yan. So, ganun din dito sa may bandang kaliwa. Sundutin nyo lang din. Makikita nyo naman yan. Once nasundot nyo na kabilaan, maiaangat nyo na to. Yan. So, pag naiangat nyo na, makikita nyo dyan yung printer head. So, ayan, makikita nyo may tatlong tornilyo dyan. So, syempre, tatanggalin natin yan. So, huwag nyo pagtatagalin na nakaangat yung, yung carriage doon. Gawa nung yung ink nya kakalat dyan sa loob. Kuha na kayo ng screw. Tapos, tanggalin nyo isa-isa. Ayan. Tanggalin nyo lang lahat ng tornilyo. Ayan. Pag natanggal nyo na, ganito naman yung gagawin nyo. O, tatanggal na natin itong printer head. Pwede nyo siyang kunin na ganito. Yan. Tapos, tanggalin nyo itong flex. Yan. Pagkatanggal nyo ng flex, kakabit na natin yung pamalit natin na printer head. So, yan yung printer head natin. Makikita nyo, may Epson logo. May Epson logo, may shipping liquid. At wala pang ink yung tip ng nozzle.
So, pagkakabit niyan, syempre kailangan maingat tayo. Hindi basta-basta ang pagkakabit ng printer head. O, pwede nating madisgrasya yung unit. So, make sure walang ink na nalagay dito sa may kanyang flex cable, no? Kasi minsan, pagka marami printer, may ink yung ilalim niyan. So, pag nababang ganun yung flex, nagkakaroon siya ng ink. So, pagka nabasa yan, mga ka-DJ TV printer vlog, so problema yan kasi pwedeng mag-no power ang iyong printer. So, sa paglalagay din ng flex cable, kailangan tuwid yung pagkakalagay mo, no? Huwag mong ipapasok ng nakapaling. So, ayan, iganyan mo lang siya. Ipantay mo muna. Yan. Pag alam mong pantay na siya, tsaka mo siya itutulak. Yan. So, kung alam mong hindi pantay, tanggalin mo uli. Tapos, pantay mo, tsaka mo itulak uli. So, ayun. Tapos, balik mo lang. Yan. Laglag mo lang na ganon. Tapos, ikabit mo na yung tatlong tornilyo na tinanggal mo. Balik lang natin yung mga tornilyo. Pag nabalik nyo na mga ka-DJ TV printer vlog, so balik na natin lahat tong cartridges, damper. Yan, may slot lang yan, hindi kayo maliligaw. Yung slot na to magkabila, ihuhulog nyo tong dalawa na to, yung sinundot nyo. So, yan, pagka ano na, idiin nyo. Yan. So, pag nadiin nyo na, tumunog, ibig sabihin, nakapit na nun. So, itong guide na yan, papantay nyo lang dito sa dulo. Kasi pagka ito, masyadong londo, maingay ito, kakalampag pagka nag-preprint. So, ayan, makita nyo, goods na. Babalik naman natin to. Maglalagay nito, suot nyo lang doon na dito sa ibabaw. O kaya doon. Yan, pag nakatapat na dyan, tapos tsaka dito, slide nyo. Yan, hilahin nyo. Tapos diinan nyo itong dulo para sumabit doon. Yan. So, pagka nadiinan nyo na, syempre, ang gagawin nyo na dyan ay ibababa nyo na. Pagkababa nyo, pwede nyo tornilyuhan na yung dalawa dito sa ilalim. Yan, balik nyo lang yung mga tornilyo kabilaan. Yan, pag naibalik nyo na, isara nyo na. Tapos, i-power on natin. Yan, pagka-power on, syempre mag-blink-blink yan. So, antayin natin mag-steady green light, tapos mag-head cleaning tayo. Kapag ganyan, bagong palit yung printer head nyo, try nyo muna mag-head cleaning para yung shipping liquid dun sa may printer head, ma-flush out. So, paano mag-head cleaning dito? So, pwede kayong punta sa inyong mga laptop or computer para i-click yung head cleaning or press nyo lang to. Hold press nyo lang yung gantong sign. Mapa L3110 man yan, 3210, 3150, yan. Hold press nyo lang, tapos antayin nyo mag-blink. Yan. Pag nag-blink yan, release nyo na yung daliri nyo. So, ibig sabihin, mag-head cleaning na yan. So, pagkayari uli nito mag-blinking, pag nag-steady green light, pwede tayo mag-test ng nozzle. Nozzle check pattern. Pagkayari niya ng regular cleaning, try nyo mag-print ng nozzle check pattern. So, pagka okay na yung nozzle check, pwedeng hindi na kayo mag-power ink flash. Pero kung hindi nag-okay yung nozzle check ng printer nyo, kailangan nyo mag-power ink flashing para lumabas yung ink at makumpleto yung nozzle. So, ayan na. Pinikap na yung papel. So, titingnan natin yung magiging result nung ating regular cleaning. So, ayan. Ito yung resulta ng normal cleaning natin.
So, ayan yung resulta ng isang cleaning natin, no. So, may kulang-kulang pa, mga ka-DJTV Printer Vlog. So, try pa natin ang isang head cleaning. Last na. So, pag hindi pa rin nakuha, tsaka tayo magpa-power ink flash. Ayan. So, nag-blink na, release na natin. So, hanggang dalawang head cleaning, try nyo. Pagka hindi na talaga kaya, mag-power ink flash na kayo. So, ayan na yung result nung ating pangalawang head cleaning. Makikita nyo, okay na. Sorry. Ayan. So, makikita nyo, kompleto na yung kanyang nozzle. Ayan o, wala nang kulang. Siyempre, kapag ganyan ng resulta, hindi nyo na kailangan pang mag-power ink flashing. Pero kung hindi ganyan, hindi nakuha, kailangan nyo pumunta sa control panel. So, paano yun? Tara, turuan ko kayo. So, ayan, punta kayo sa inyong laptop, sa inyong computer. Type nyo dyan sa search box, control panel. So, ayan, kung lumabas, dito rin tayo pupunta sa View Devices and Printer. So, click nyo lang control panel. Tapos, dito, View Devices and Printer. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung printer nyo. Ayan. So, ito yung atin, Epson L3150. Pag nandiyan na kayo sa printer nyo, right-click nyo lang, then, Printing Preferences. Pagkayari nyan, dito sa ibabaw, ayan, Maintenance. Then, press nyo tong Power Cleaning. Ayan. So, pag na-press nyo na yan, at natapos, pwede na kayong mag-nozzle check ulit. And then, okay na yan. Ayan na. So, ito na yung result, mga DJTV Printer Vlog, no? So, tinest na natin sa picture. Ayan. So, ayan, makikita nyo dahil bago yung printer head, napakaganda ng quality ng output.